buwan, pero hindi pa tapos ang kwentuhan dito sa Morning Balitaktakan. Mayat nga! Mayat nga talaga! Grabe! Happy Tuesday! September 30, 2025. Hindi lamang ito pagtatapos ng buwan at pag-uumpisa naman bukas ng bago, kundi Sahuran Day. Exactly! Yes! Makakahinga na ang aking wallet. Ah? Ako matagal na siyang humihinga kasi walang laman. Ayaw ko. Ngayon naman mabubusog siya. Grabe. Ng siguro mga 3 oras lang. Kasi lalabas din lang naman yan. Kasi nga, magbabayad ka na ng mga kautangan. Ay, oo nga. Nakakalor ka Tuesday. Tapos last day pa ng buwan ng September. Parang September went by so fast, no? Yeah, actually. Tapos parang ang dami nang nangyari ng September. Kakashare ko nga ng September Be Good to Me. Hindi siya nagiging good. Diba? Siguro dahil na rin sa naging ghost month natin starting August hanggang September 24 if I'm not mistaken. So siguro naging dahilan din yon. Pero October Be Good to Us. Yun na lang. Pero nagpapasalamat pa rin tayo sa buwan ng September. Kasi syempre marami pa rin naman tayong mga natutunan ngayong buwang ito. Kaya kailangan pa rin natin magpasalamat kahit na yung mga ibang mga wishes natin hindi natupad. Ay, totoo yan. Dahil diba? naniniwala naman tayo sa kasabihan na marami pang buwan. May half moon, may full moon, once in a blue moon. Sabi nila yung once in a blue moon, hindi daw yung totoo kasi moon never has been blue. Ay, really kaya pag ba? sinabi nilang once in a blue moon, it will never happen. Now I know. Yun yung sinasabi nila. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay natin. Diba? Imbis na magreklamo tayo, pasalamat na lang tayo. At meron pa rin tayong hininga. Kapag tayo'y nagigising, agsuy-suyaab ka pa lang. Latang, agmukmukat. Diba? Kesa naman sa hindi. Pero marami na rin naman nagko-complain, tapos dinadaan din sa social media. Yes. Madami yan. Madami. Lalo na itong nakaraang bagyo. Ay, Diyos ko po. Diba? Kaya naman mga ka-MB, nakakatulong ba ang complaint culture sa social media o ng mga service providers? O na ma-improve pala rather yung mga serbisyo ng mga service providers o pampalabas lang ito ng ating inis? Yan ang ating katanungan dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ang ating katanungan ngayon ay nakakatulong ba ang complaint culture sa social media na mapa-improve ang serbisyo ng mga service providers o pampalabas lang ito ng inis? Complaint culture, meaning yung hindi na natigil ang pagko-complain sa social media, pagpaparinig, ganyan. Minsan tinatag pa talaga nila kung ano yung kino-complain nila. Ito yung mga service providers na katulad na lamang ng ginagamit natin pag tayo ay nagde-data, tumatawa, ganyan. Kasi nga, nako po. Eto yun. Wala nang ang kuryente, sasabay pa na mawalan din ng internet or data. Oo, bakit ganun? Samantalang dati hindi naman. Bakit? Diba? Kapag nawalan ng kuryente dati, meron pa rin meron data. pa rin, malakas pa rin naman ang data. Pero bakit nung mga nakaraang panahon, grabe na. kapag walang kuryente, sumasabay din kayo. Ayan na, nainis diba? na. So paano naman tayo makakakuha ng update sa kung anong nangyayari sa mundo kapag walang kuryente? Dahil sinasabayan yung bagsak din ang service provision ninyo. Ay, oo nga, nakakainis nga naman talaga. Oo, pero ako kasi, talagang ganyan na. Di ba last week lang, this September. Oo, grabe, sunod-sunod yung brownout. So, hindi mo makuha talaga yung update kasi kahit may load ka na, ang talaga parang wala din lang. Oo, kasi wala kang makuhang internet access. Buti sana kung nagbibigay din sila ng abiso na kapag nawalan po ng kuryente dyan sa lugar ninyo, pati kami mawawala din. Di ba? Madali sana yun. Ngayon, nakakatulong ba yung complaint culture? Siyempre, nakakatulong yan. Itag mo sila sa Facebook. Ay, meron yung iba na isang internet provider, hindi siya naka-off ang
comment Hindi section. siya nagre-reply. Oo. Yan kasi yung masama. Kapag hindi ka nag-complaint culture sa social media, hindi naman makakarating sila eh. Kasi the more comments na matatanggap nung kunyari may isang taong nag-post na bakit ganito yung service ninyo, Yes. kineme-kineme. Maraming magko-comment, hala pati kami. Hanggang marami na magtatag, makakarating yun ngayon sa mga service providers. Oo, Kasi din. meron din namang dume-diretso sa kanila, pero AI generated naman Oo. yung mga sagot. So paano masasagot yung katanungan nung mga taong di ba? Nasasakupan ninyo. Kaya nga, bad kayo. Grabe yung inis mo. Nakakagigil. Sumasabay pala. kasi kayo eh. Oo, di ba? Ay, ang hirap ng ganun, literal. Ang hirap po, pero meron pa yung iba, kahit may kuryente na, hindi pa rin nag-a-update kung kailan babalik. Ay, ewan ko din. Nakakapikon. Oo din. Oo. Shout out po sa inyo. Kung sino man kayo, Oo. pero yung isang mundo. Ay, ay, oo din. Kakaasar. Nakakainis Di yun. ba? Akala ko ba bilog ang mundo? Mundo. Pero parang sa inyo, pinapatunayan yung flat ang mundo eh. Ay, oo nga. Sana May mga lugar lang na gumagana at hindi. Ganon. Oo. Kakaasar. Namimili ba kayo? Charat. Hindi, Charat. pero yun lang Oo. naman. Oo. Sa akin, nakakatulong yung complaint culture. Na sige, mag-complain ka dyan. Kasi kapag diniretso mo naman sa kanila, Wala. hindi ka din naman makakatanggap ng kahit na ano. May pa toll free pa kayong mga nalalaman na kaya wala exactly. na naman sumasagot. Oo, naranasan ko na nga yun yung nag-ipon ako ng mga reklamo, tapos sinend ko sa kanila, doon lang sila gumalaw. Kasi Diba? kapag iisa lang din talaga, dededmahin ka din nung iba talaga Oo, rin. kasi Oo. pag mag-isa mo lang din lang nagrereklamo, wala silang gagawin. Pero pag marami kayo na nag-complain sa social media at nakatagpa sa kanila, malamang sa malamang, mapapahiya yung mga yan, gagalaw. Totoo. Ganon. Pero meron yung isa talaga na provider, service. wala Kahit yan. anong tag mo, wala talaga. Wala talaga. Oo. Sana nga, hindi lang sa mga service providers. Oo. Eh. Dapat sa lahat, kahit anong mga opisina yan. Totoo. Ganon. Oo naman. Dapat pa sa easy. social media din, yung mga ganyan. Kasi minsan, kahit na sila din, i-message mo, wala din! Oo. Ba? Ganun yan sila. Kailangan talaga mag-ipon Bakit? ng Ano bang problema? Kami ba o kayo? Ah, Kasi kung mas madaming nagre-reklamo, ibig sabihin kayo ang may problema. Totoo din. Hindi yung mga taong nagre-reklamo. Ewan ko ba? Pero kayo ba, mga ka-MB, ano ba sa tingin ninyo? Sa tingin nyo nakakatulong itong complaint culture? Kasi maraming nagsasabi, uy, wag, kasi ginagawa din lang naman. Kaya nga! Nagulat pa ako. Ginagawa pala yung trabaho eh. Bakit hindi maayos? Just... Nagulat ako doon. Diba? Oo, pero Yun lang. opinion lang po namin yun. And sana naman makarating pa rin kahit papano, kahit dalawa lang po kami yung nagre-reklamo dito. Itag natin. Oo, gusto niyo ba? Mamaya. Ah! Ayos, wala kaming pinangalanan. Oo, sip tayo. Basta ang alam ko, bilog ang mundo. Sana nga, wag kayong ma-half moon. Na-half mo na-flat na nga sila. Na-flat earth theory na nga sila eh. Di ba? Napaka kontrabida ng datingan natin. No? Ayan, sana ma-translate ng maayos din kasi. Totoo. Hindi yung tipong nagalit ka lang, nagalit ka na. Aba, malay din naman kasi natin, meron din silang pinagdadaanan. Well, oo, meron naman yung ganun na talagang, Oo. wait lang po, ginagawa na Yes. po namin, bigyan nyo lang po kami ng oras, ng Yes. ilang araw, mag-agawa rin po. Merong ganun, pero... Sometimes we are lost in translation din Yes. kasi. Mm-mm. Uy, speaking of translation, mga ka-MB, International Translation Day. Hindi lang salita, kundi pagkakaintindihan dito sa Anong Ganap? Hi mga ka-MB! Did you know na tuwing September 30, pinagdiriwang natin ang International Translation Day? Yes, ito yung araw na binibigyang pugay ang mga translator, interpreter at terminologist, ang mga language superheroes na nagbubuo ng tulay sa komunikasyon ng buong mundo. Short History Check. Ang selebrasyon na ito ay unang sinimulan noong 1953 ng International Federation of Translators bilang tribute kay Saint Jerome, ang patron saint ng mga translator. Siya yung nag-translate ng Biblia from Greek to Latin. So you can say, halos tech support siya ng buong religious world noon. Fast forward to 2017.
Kinilala na rin ng United Nations ang araw na ito para mas ma-appreciate natin ang role ng mga translators sa peace, understanding, at development worldwide. Fun facts time! Alam nyo ba na may humigit kumulang 7,000 na wika sa mundo, pero marami sa kanila ang nanganganib mawala? Sa Pilipinas, mahigit 180 na wika at dialects. Imagine, kung walang translator, baka sa pinakasimpleng pangungusap, magiging lost in translation na kaagad. Pero thanks sa kanila, nagkakaintindihan tayo sa gobyerno, edukasyon, healthcare, at kahit sa social media. Translator at interpreter ang tunay na cultural ninjas natin. So paano nga ba natin pwedeng i-celebrate ang araw na ito? Simple lang. Pwede tayong magbasa ng libro o article na translated mula sa ibang wika. Subukan ng apps na nagpo-promote ng local dialects o makipag-practice sa friends ng ibang rehiyon ng salita. At syempre, huwag kalimutan magpasalamat sa mga translator at interpreter na nakakasama natin sa trabaho, paaralan o kahit online. Kaya sa International Translation Day na ito, tandaan natin, ang translation ay hindi lang basta salita. Ito ay koneksyon, kultura at pag-unawa. Sa bawat salin, mas lumalapit tayo sa isa't isa. Kaya next time na makakita ka ng translator or interpreter, bigyan mo sila ng high five o kahit isang mental shoutout kasi sila ang tunay na language heroes ng mundo at ng Pilipinas. Happy International Translation Day para sa lahat ng mga translators sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Philippines. Nako, madalas na ginagamit yung mga translators no kapag nagkakaroon ng mga meeting. UN. Yeah, especially sa UN pag may meeting sila, hindi naman lahat nakakaintindi o nakakapagsalita ng wikang Ingles. So yung iba may mga translators talaga. Without them, there will be a misunderstanding in the meeting, Totoo no? din. Oo, pati na rin sa mga pageants. Pageant! Oo, dyan yung ano talaga. Yan. Oo. Sa BPO industry. Meron rin? Meron din mga translators dyan. Oo, di ba nakakatuwa? Ang dami. Totoo. Tapos sa, anong tawag mo dito? Sa tourism industry. Meron din. Yes, syempre, dito sa Baguio mismo, marami tayo. May Spanish speaking, may German speaking, ganyan. Ang isa sa mga ano talaga, yung sa may sa TV, kapag balita, yun yung isa. Yung hand gestures. Oo, doon. Sign language. Oo. Uy, importante yun. Yung sign language. Kung hindi ako nagkakamali, merong isang lugar dito sa Cordillera na tinitrain na nila ang kanilang mga empleyado ng sign language para ma-accommodate nila yung mga ka-MB natin na PWDs. Ang sayo naman nun. Kung hindi ako nagkakamali sa Kalinga ito. Kalinga? Basta around Cordillera siya. Ang saya. I'll double check on that. Oo, Yes. parang maganda rin, no? Kahit tayong mga ano lang, aralin natin yung mga basic lang. Yes, and you know what? When I went to Thailand, pag pumunta ka sa may isa kasing fast food chain doon, na ang mga servers nila o yung mga empleyado nila, mga deaf and mute. Yes. So, meron sila sa mga tables nila, mga sign languages na you can communicate with the employees. Yes. Ay, ang saya. Meron ba ganun sa ano I naman think dito? meron dito sa din. Philippines Meron. Pero dun ko lang kasi siya na-experience talaga. So, sayo kapag naman. nag-thank you ka, merong may pasimpleng ganon. thank you, ganyan. Yes. Tapos, ano yung mga kailangan mo, nandyan. Oo. Shout out rin pala kay Yvonne. Oo, thank you. Naalala ko tuloy si Kwan. Naalala ko tuloy yung It's the time of the great jubilee. Yung gumaganon kayo, nung bata kayo. Ano na kasing kanta yun? Ano yun? A time for it, a time for Tapos, it. gaganon ka pa nun. Diba? Kaya? Oo, kinakanta namin yan madalas dati sa mga school programs. Yeah, oo. Tapos meron pa yung iba, naka-gloves kami ng puti. Exactly, Oo. tapos walang ilaw. Kahit umaga. Yes. Ba? Diba? Ay, minsan tinutulog mo na lang kapag hindi mo naintindihan Oo, Buti na lang ngayon may mga subtitle.
Oo, thank God. Pero kapag nanonood ka kasi ng ganyan, minsan nakakatulugan mo, nakakahilikan mo pa talaga. Totoo. Pero ako talaga, yung isa katatapos lang, hindi ko talaga tinulugan yan siya. Oo nga, yung ano Bon ba, Appetit. Biti? Ang ganda. Buti na lang may translation. Kung wala talaga, hindi ko naintindihan yung kwento. Pag ganun ba, hindi ka nahihilo na pinapanood mo tapos at the same time binabasa ng intro? Hindi din. O siguro kasi sa sobrang panonood mo ng mga ganon, nagkakaroon ka na ng idea ng mga words. Yeah. So sometimes, yung mga natututunan mo, parang minsan question mo na nga yung subtitles. Bakit mali yan? Diba? Totoo. Hindi ganyan yung sinabi niya. Kasi ako parang sa mga Thai, oo, diba? Kapag nanonood ako ng mga series nila, minsan talaga, question ko yung subtitle. Oo, kasi sabi, hindi yan yung ibig niyang sabihin. Diba? Naiiba kasi. Oo. Kaya doon ako nakakatulog. Oo, tapos nakakahilik na rin ako ng Oo, bonggang-bongga. paano hilik? Ganon. Oh my God! Diba, snore more, worry less. Bakit nga ba humihilik at ano ang ibig sabihin nito sa ating katawan? Alamin dito sa Kata Wonder. Araw-araw ka din bang napupuyat? Or gabi-gabi kang walang tulog dahil may katabi kang humihilik? Nakakairita, di ba? Pero bakit nga ba humihilik ang mga tao? Narinig mo na ba yung parang may chainsaw sa tabi mo kapag natutulog ka? Or yung parang may construction site sa tabi mo? Ang ingay, di ba? Ano ba? Hindi mo na ako pinatulog. Well, chances are, may humihilik. Baka ikaw yon. Sorry, bestie. So, bakit nga ba nag-snore ang isang tao? Ang snoring ay nangyayari kapag nahihirapan ng hangin na dumaan sa ilong o lalamunan habang natutulog. Kapag may bara, nagva-vibrate ang mga tissues sa throat at doon na nagsisimula ang ingay. Pero saan galing yung bara? Pwedeng dahil sa paghiga ng flat sa likod, baradong ilong like may sipon or allergies, timbang o pagiging overweight, pag-inom ng alak bago matulog, hugis ng bibig o lalamunan mo. Oo, kasama talaga yan siya. Minsan, harmless lang ang snoring, pero minsan din, senyalis ito ng sleep apnea. Isang kondisyon kung saan paulit-ulit kang humihinto sa paghinga habang natutulog. Kaya di dapat basta-basta i-ignore. Paano ito maiiwasan o mababawasan? Here are some easy sleep tips para sa mga mahilig o ayaw mag-snore. Matulog ng nakataglid. Iwasan ang paghiga ng flat sa likod. Kasi pwedeng maharangan ng dila at soft palate ang daanan ng hangin. Mas bukas ang airway kapag naka-side sleep ka. Gumamit ng dagdag na unan. Iangat ang ulo para mas madali ang paghinga at maiwasan ang hilik. Linisin din ang ilong bago matulog. Gamitin ang saline spray, mag-steam o maligo ng mainit. Kapag walang bara sa ilong, mas tahimik ang tulog. Iwasan ang alak bago matulog. Yes, kuya, ikaw tinutukoy ko. Pinapalambot ng alcohol ang throat muscles, kaya mas malakas ang hilik. Panatilihin ang tamang timbang. Ang taba sa leeg ay nakakaliit sa daanan ng hangin. Kahit konting bawas sa timbang, malaking epekto sa hilik. Sundin ang regular na sleeping schedule. Matulog at gumising sa parehong oras araw-araw, wag puro scroll. Mas maganda ang tulog, mas mababa ang chance na humilik. Also, may nabibili online na makakatulong sa pag-iwas ng paghilik, gaya ng nasal dilators or anti-snoring mouthpieces. And fun fact, according to experts, mas madalas daw mag-snore ang mga lalaki kesa sa babae. Pero kapag nag-menopause na si ate, halos pantay na. Dahil sa hormonal changes, kaya walang pinipili ang hilik. Ang hilik, hindi lang basta ingay. Pwedeng signal yan ng katawan mo na may kailangan ka ng ayusin. Kaya bago ka matulog ulit, try mo itong mga tips. Better sleep, better life. Good day and good vibes.
Real. So ngayon alam na natin. Kasi nga hindi nakakadaan ng maayos yung air. Kaya kailangan dapat talaga na we have to really take good care of our health. Very, very important yan siya. Parang yun, yung grabe yung tito ko, talagang rinig hanggang kabilang kwartong hilik niya. Tapos may suspension kasi, parang, tapos gilada namang gaganon, tapos nanginginig talaga yung mga pader. Totoo po. Totoo. Ang malala na kilala ko talaga, pero hindi personally nakakilala ko, si Jokoy. Yung comedian sa Amerika, yun may sleep apnea siya, tapos nire-record din daw ng kanyang nanay. Sabi niya, are you going to die? Ginaganon daw siya ng nanay niya. Ay, totoo. Kasi yung gumaganon talaga yun siya, yung tipong nawawalan talaga siya ng hininga. Pero tulog siya. Hindi na alam. all throughout. So malalaman na lang nila kapag may nag-record talaga sa kanila. Pero merong mga mouthpieces ngayon yung sticker. Yeah, yung black. Oo, yung nilalagay na itim dito sa bibig. Ganun ka lang. Oo, actually. Yun yung kapag dun ka, parang pinipigilan niya atang lumabas yung hangin, tama? Oo. Basta may mga gumagamit ng ganun. Ako hindi kasi ako makagamit ng ganun kasi parang feeling ko, mamamatay talaga ako. Oo. Baka hindi ako magising. Oo. Masasanay daw kasi sa ilong, nalalabas hindi ko kaya yun. Yung iba nga lumulobo pa nagiging plastic balloon yung tape. Ay, true! Gusto ko yun. Yung iba nakanganga pa talaga. Gumaganon talaga silang nag-uurok. Ang nakakainis pa kapag may nag-uurok, tapos babangunin mo, tapos sasabihin mong nag-uurok ka, hanmut, gaganyan tapos sila. Tapos kapag pikit mo ng konti, nag-urok na kaagad. Sa akin, may isang taong naiinis palagi sa akin kapag kasama kong natutulog. Bakit? Oo, Malakas? kasi daw para daw vapor. Malakas ka maghilik? Dati siguro, pero ngayon nga kasi slim-sliman na tayo. Hindi ko alam. I-try kong i-record one time yung sarili ko. Or tanungin ko yung kaluluwa ko. O yung mga puso doon. Ka ba? Nahilik ka ba, Bea? Ganon. Oo, din. Pero, syempre, kaya naman pala gumaganti yung mga pusa ko sa gabi. Kasi? Siguro hindi din sila makatulog. Kaya hindi rin sila nakatulog. Kaya ayaw nila akong patulugin. Kaya ngiyaw sila ng ngiyaw. Kala mo ganti-gantiyan lang to. Pero ingat po tayo Delikado yan. Yes, oo. So as much as we can, kailangan talaga natin mag-seek ng professional help. Yes. Kapag matindi na yung pag-uurok natin. Yes, malala na yan. Lalo na kapag meron pang napasok dyan. Usually, ginagamit nila yung swimming pool. Ay, opo. Nakakatakot po yan. Totoo, kasi pwede ata yun mag-ano ng aneurysm. Sabi ng nagpa-check. Oo, ng isa sa mga doktor. Oo. Pwedeng maging cause yun ng aneurysm. At saka babaho yung kwarto mo. Kapag nakanganga ka. Ba? Oo, magdamag. Diyos may garapon. Tapos nakasarado pa yung mga bintana. Pag gising mo sa umaga, bakit amoy laway? Ang sakit naman nun, nakaka-dry. Tsaka. Tsaka nakakahiya din yan kapag naka-boarding ka. Oo, pag naka-boarding ka lang, 'di ba? Parang 4 kayo, 3 kayo sa isang kwarto. Nakakahiya ka. I-record ka nila, gagamitin nila 'yun against you. Tapos yung building nyo. Tapos may kayo patent, tapos ang lakas ng urok mo. That's not right. Nakakahiya. Kaya pag alam mong nag-uurok ka, kumuha ka ng sarili mong kwarto. Yes. Dapat soundproof. Tape. Lagyan mo lang. Meron din akong kakilalang ganyan. Ang layo-layo na niya, maririnig mo pa rin talaga. Ba? Oo. Yung kaibigan ko nga, taga-America, paggabi nila, naririnig ko. Anyway, mga ka-MB, umpisa pa lang yan ang araw natin ngayong huling araw ng Setyembre dito sa Morning Balitaktakan dahil mamaya naman ang mga balitang nakalap ng RNG News. Kung saan po nasawi po ang 23 anyos na rider dito po sa Baguio City matapos po itong mabangga at magulungan ang kanyang head. Yes, grabe, nakakaawa. Ito yung sa Harrison? Ito yung nangyari sa harap ng isang paaralan. At hindi lang po yan. Dahil po sa substandard di umano na Baguio Tennis Court, ipinapatawag po ng Baguio City Council ang mga diskaya para magpaliwanag po ukol po dito sa isyong ito. Syempre hindi lang yan. Dahil may mga palibre daw yata ngayon. Oo, na mga pelikula kung saan po, dinumog lang naman po ito ng mga estudyante at mga pamilya dahil libre po itong mapapanood. Malamang. Kahit buti nga may translator yan. Kung wala, sa tingin mo may manonood dyan. At saka pag may bayad, sa tingin mo may Chas. Mahal din kasi. Libre kasi. Bakit
take the opportunity, yeah, di ba? actually, Kahit lahat ng pelikulang yan, pupuntahan ko. Oo, kasi isipin mo naman, pinakamura na ngayon na sa sine, 320. To, di ba? Tapos libre lang to, tapos ilang pelikula na, di why not? Oo, ako din, malamang sa malamang po. At, pero maganda din naman kasi mga pelikula nila. Yes. Mamaya alamin natin kung saan pa galing ang mga pelikulang ito. Siyempre, usapang panaginip din tayo later on. Ano nga ba yung mga ibig sabihin or mga kwento sa likod ng inyong mga panaginip? At may makikilala na naman tayong isang hayop. Oo, sa Super Saya. Oo, hayop dito sa Pilipinas. Madami yan. Madami, oo. At ang kantahan natin, nako, ano kaya? Parang obvious na, no? Oo. September, tapos huling araw. Sabayan nyo kami mamaya yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Galaw-galaw, baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy, malami. There you have it, isa sa 7 nating habit. Sundin! Do it na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go! Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan, para sa healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Muzar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Muzar Music, bringing music closer to your hearts. Muzar Music since 1976. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court. ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa Bangin. ng matumba ang poste Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines.
September 30, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Patay ang isang 23 anyos na rider sa Baguio City matapos itong magulungan ng isang pampasaherong jeep. Magbabalita Vanessa Bugto. Duguan at nakahandusay sa kalsada. Ito ang sinapit ng isang 23 anyos na lalaking rider ng motorsiklo sa kahaba ng Harrison Road sa Baguio City pasado alas 9 ng umaga kahapon September 28. Actually, di ba, palabas ng Central Business District yung dalawang sasakyan. When they reach nga yung place of incident, nagkaroon ng collision at yun nga na natumba yung motorcycle na doon nakasakay yung biktima and doon nagulungan siya nung passenger jeepney. Ulo ang tama nung biktima. Nadala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklara na siyang dead on arrival. Bagamat may mga CCTV sa lugar, hindi naman daw ito gumagana. Kaya nga nagre-request din ang ating kapulisan kung meron yung mga nakakuha sa kanilang mga dashcam or kung meron yung mga private na buildings doon na may mga CCTVs, bigyan na lang ng copy ang Baguio City Police Office para yun makatulong sa pagkandak ng investigation. Nasa kustodiya na ng Baguio City Police Office Station 5 ang 41 anyos na lalaking driver ng jeepney. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang pamilya ng biktima pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Pero nagsampa na sila ng kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa driver. Vanessa Bugtong, RNG News. Dahil sa hindi tapos at di umano'y substandard na Baguio Tennis Court, mga Baguio City Council ipinapatawag ang mga diskaya. Narito ang report. Nagbabakbak na flooring at hindi pa pantay. Ito ang ilang problemang nakita sa ginawang tennis court at parking building na nagkakalaga ng 110 million pesos ng St. Gerard Construction sa Baguio City. Ito'y kahit noong ika-30 ng Mayo lang ito binuksan sa publiko. Dahil sa mga nakitang problema, ipapatawag ng sangguniang panlungsod ng Baguio ang mag-asawang diskaya. We approve in the City Council in our special session that we will invite them on October, I think 20 or 19. Why? Because on October 6, it will be the session of the senior citizens. The purpose of the invitation is that so that they could enlighten us, their accomplishment. And of course, for our building officials to explain tama ba yung plano doon at ano bang naging problema. Ibig sabihin, mayroon pa namang collectibles ng mga contractor and if we could apply them to see to it that the projects at the tennis court will be in order. Una nang sinabi ng bagong site architect ang ilang dapat pang ayusin sa gusali. Kita naman po siguro ma'am yung naging resulta ng una. So ayusin po namin para yung mga issue na matugunan. Na palpak naman po pero yun nga. Pero kailangan pa rin po talagang ibigay yung dapat quality na Maliban dito, umabot na rin sa 4.9 million ang liquidated damage cost ng St. Gerard Construction sa proyekto. Marami pa tayong hinold na bayad niyan. That is taliwas dun sa mga lumalabas na issues earlier na binayaran na natin yan noon. No, very strict ang city government natin when it comes sa pagbabayad ng mga ng projects. Hindi katulad ng mga lumabas nga na mga issues sa national level na wala na ngayong project pero bayad na yung mga yon. Sa atin, we are very strict about it. Yung 6% pa na i-accomplish nila, hindi pantay dun sa hawak pa natin na pera. Sa ngayon, nasa 94% na ang tapos sa proyekto at nakatakdang matapos ang lahat ngayong taon. Angel Arquero, RNG News. Sino ba naman ang makakatanggi sa libreng sine? Dinumog lang naman ito ng mga estudyante at pamilya sa Baguio City ang Japanese Film Festival. May kwento si Ron Maranan. Libreng sine baka mo? Meron yan.
Kaya naman pinilahan at dinagsa ng mga manonood ang mga pelikulang handog ng Japanese Film Festival sa Baguio City. At dahil libre, hindi na pinalampas ng mga estudyanteng ito ang pagkakataon lalo pat kakatapos lang ng kanilang exam. Naya lang po kami ng mga kaklase namin and then biglaan lang po talaga. Sana magtatambay po kami sa bahay niya. Pero po, sabi namin, why not manood na lang kasi wala na, tapos naman na po yung exam namin this week. Yung Filipino naman kasi is known as, mahilig mag-accept ng mga culture ng ibang nations, nationality. And yun nga, na ang ganda rin talaga na may na-embrace natin na-embrace natin, hindi lang because Japanese yan, maganda yan, ganyan. Na-embrace din natin siya because of its uniqueness, yung beauty niya, yung ganon. Kaya, ang galing din no, na may ganito. Ang ganda, ang galing din ng event na ganito. Guys, manood na kayo. Maliban sa mga estudyante, naging pagkakataon din ito para sa ibang pamilya na makapag-banding at sama-samang makapanood sa sinehan. Banding, tsaka opportunity sa mga kids na makapanood ng Japanese movie sa cinema. Tapos yung yung language is Japanese talaga. Hindi yung na-dub sa English or Tagalog. Pero higit sa aliw at saya, layunin ng Japanese Film Festival na maghatid ng mas malalim na pag-unawa sa kultura at sining ng Japan. Sa pamamagitan ng mga pelikulang ito, na ipapakita ang kwento, tradisyon at pamumuhay ng mga Hapon na nagiging tulay para mas mapalapit ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Japan Foundation is a semi-government agency, cultural organization of the Japan, which are dedicated to promote cultural exchange. So for this Japanese Film Festival, we are bringing in a variety of films to promote the mutual understanding of Japan and the Philippines. So that's why we are bringing in this festival every year. Ngayong taon, sa temang Bridging, tampok ang 12 pelikula na nagsisilbing tulay sa mas malalim na pagkakaunawaan ng kultura at damdamin ng bawat isa. Mula sa mga klasikong obra, kwento ng pag-ibig, komedya, kapanapanabik na suspense thriller hanggang sa makukulay na animated films, may handog para sa lahat ng edad. The biggest impact ng Japanese Film Festival is mas lalo nating naiintindihan ng kultura ng bawat isa kasi when we watch the films in the big screen, nakikita natin yung mga pain, yung happiness, yung lahat ng uri ng mga emosyon na nararanasan din nila because we are all from Asia as well. So there is that understanding between us and our cultures and how we grew up as very communal din ang ating pamumuhay bilang mga people from Asia. Bukod sa Baguio City, tampok din ang pagdiriwang sa iba't ibang lungsod sa bansa tulad ng Manila, Cebu, Angeles at Davao. Magtatagal ang Japanese Film Festival sa Baguio City hanggang sa 5 ng Oktubre. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City.
at ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums. Pakdal via ang Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Sa Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong-pito. Sa Healthy Habits, go. Para sa Healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning, balitaktakay. Anong naging palaginip mo kagabi? Bakit ayaw lumabas ng salitang kagabi? Kagabi. Ayun. Anong naging palaginip mo kagabi? Kagabi ang kagabi, wala, maayos naman ang tulog. Mahimbing. So kapag may panaginip, hindi maayos? Sa akin, kasi yung heart ko, ang lakas ng tibok. Ako mas gusto ko na nananaginip ako. Oo. At saka every time na nakakapanaginip ako, sinisearch ko talaga yung ibig nilang sabihin. And I only take what resonates. Kapag may negative na, kunyari may negative na meaning yung panaginip, hindi ko yung tinatanggap. Oo. Kung kapag positive, okay lang. Yung mga positive lang kinukuha ko. Take what resonates. Oo, leave what does not. Sabi nga nila, di ba? Selfish nga tayo pagdating sa ganyan. Kasi you take control. Oo, kung ano yung dapat mong tanggapin sa buhay mo, you have to take control of it. Hindi yung nakita mo, narinig mo, nabasa mo, yun yung nagtitake control sa'yo. Totoo. Iwan mo yung negativity. Yes, you have to take control of it because you are the boss of your own life. You are the author of your own story. So kapag may panaginip na sa tingin mo, kabaliktaran, huwag ka na matulog. Kasi nga, you have to take control. No, don't claim it na lang. Oo, wag mo na lang i-claim. Exactly. Speaking of panaginip, mga ka-MB, usapang panaginip nga tayo. Ano nga ba ang sikreto sa likod ng mga kwento at pangyayari habang mahimbing ang ating mga tulog? Alamin natin yan dito sa Fact na Fact. Tulog na ang katawan, pero gising pa rin ang utak. Habang nagpapahinga ka, abala ang isipan. Bakit nga ba tayo nananaginip? May rason ba? May pakinabang? O trip lang ng utak natin? Sa gitna ng mahimbing na tulog, nananatiling aktibo ang ating utak. Sa ilang yugto ng gabi, pumapasok ito sa isang kondisyon na tinatawag na panaginip. Ayon sa neuroscience, ang mga panaginip ay hindi lang basta nangyayari lang. May mga prosesong nagaganap sa loob ng ating utak na nagdudulot nito.
Ngayon, mas alamin natin kung ano ba ang punot dulo kung bakit tayo nananaginip. Una, REM sleep o pinagmulan ng panaginip. Karamihan ng panaginip ay nangyayari sa REM sleep o Rapid Eye Movement Sleep. Isang yugto ng tulog kung saan mabilis ang paggalaw ng mga mata sa ilalim ng talukap. Sa stage na ito, aktibo ang amygdala o emosyon, hippocampus o alaala, at visual cortex o imahinasyon. Habang halos paralisado ang katawan, 80% ng mga vivid o malinaw na panaginip ay nangyayari sa stage na ito. Pangalawa, bakit kakaiba ang nilalaman ng panaginip? Ayon sa pag-aaral, kapag natutulog tayo, humihina ang aktibidad ng prefrontal cortex, ang bahaging namamahala sa lohika at desisyon, kaya minsan, ang panaginip parang walang sense dahil hinahayaan ng utak ang mga emosyon at alaala na magsanib. Ito ang dahilan kung bakit pwede kang lumipad sa iyong panaginip. Pangatlo, bakit paulit-ulit ang panaginip? Ang mga recurring dreams o paulit-ulit na panaginip ay madalas nakakaugnay sa mga bagay na hindi pa natatapos sa ating isipan. Stress, takot, o mga kasalukuyang iniisip. Ayon sa mga eksperto, ginagamit ng utak ang panaginip para i-process ang mga emosyon o karanasan na hindi pa nahaharap ng buo sa gising na buhay. Pang-apat, may kahulugan ba ang bawat panaginip? Maraming kultura ang naniniwalang may mensahe ang bawat detalye sa panaginip. Ngunit ayon sa mga neuroscientists, ang panaginip ay hindi prophecy. Ito'y bunga ng utak na nagpoproseso ng random signals. Sa activation synthesis model, kinokonekta ng utak ang iba't ibang impormasyon at ginagawang parang kwento. Panglima, ano ba ang silbi ng panaginip sa ating kalusugan? May mga pag-aaral na nagpapakitang ang panaginip ay may mahalagang papel sa memory consolidation, emotional regulation, at creative problem solving. Sa pamamagitan ng panaginip, natutulungan tayong makarecover sa stress, makapagdesisyon ng maayos, at makakita ng mga solusyong hindi agad halata. Ang panaginip ay hindi laging may mensahe, pero lagi itong may silbi. Ito'y isa sa mga paraan ng ating utak para maalagaan tayo kahit habang tayo'y tulog. Yun pala, di ba? Pero alam mo ba, ang mga panaginip talaga ay nakakatuwa kapag binalikan mo, lalo na yung kapag nahulog ka. Oo, kasi diba? Pag nahulog ka sa isang mataas na building, magigising ka talaga, nagja-jerk yung katawan mo. Oo, bigla na lang gumaganon. Gumaganyan Pero ang dami ding mga, sabi nila, no, mga matatanda, na ang panaginip daw kabaliktaran ng mga mangyayari. So kapag yumaman ka sa panaginip mo, alam mo na. Oy, grabe, totoo po ba yun? Ang dami ko nang napanaginipang ikinasal ako. Hindi yun mangyayari. Hindi yun yung sabi nila, ha? Pero syempre, sabi ko nga kanina, wag nating patunayan ang mga panaginip natin. They might just serve as a warning to us, mga ganyan. Totoo yan. Meron yung pinakamalalang panaginip ko. Ito yung yung ang daming uod sa tabi ko daw. Ew! Yeah. Ay, isa-search ko yan later. Isa-search ko, madaming uod. Tapos, nagiging butterfly naman silang colorful, pero uod silang puti. Tapos nagiging butterfly. Oo. At hindi lang yan ang isa sa... Nanaginip na naman ako, naalis daw isa-isa ang ngipin ko. Ay, yan yung pinaka-kinakatakutan kong panaginip. Yeah. Oo, kasi sabi nga nila, di ba, kapag natanggal daw yung ngipin mo, meron at meron daw isa sa kapamilya mo na masasawi. O mawawala na. So, ang sinasabi nila, kailangan mo daw yung ikagat sa pillow mo or sa kahoy or kailangan mo siyang ikwento. As soon as you wake up and then meron kang katabi siguro or kaibigan, kabahay mo, ikwento mo daw siya kaagad. Pero pag wala naman, ikagat mo sa pillow or sa kahoy. Ako parang, no. Sabi ko, hindi naman mo. Ay, in all fairness sa akin ha, kasi it happened na for many times. Totoo. Real, oo. Lalo na kapag nakakaligtaan ko siya na ikagat or ikwento, nangyayari talaga siya. So, since nangyari na siya many times sa akin, yun na yung ginagawa ko. At, ang nangyayari kapag kinukwento ko naman, nagkakasakit lang yung tao. Well, okay lang naman nagkakasakit lang siya, tapos may kanyan okay na siya. Okay na. Oo. Tapos, sa akin yun ha. Oo. Pero
Maybe iba sa inyo. Yes, iba yung din, paniniwala ninyo. Pero ako naniniwala ako sa ganun. Kasi, meron din sa amin, sa Pangasinan, kapag daw na naginip ka na may isang kapamilya ka o kakilala daw na nasawi sa panaginip mo, kailangan daw yung nasawi na yun sa panaginip mo, hindi mo siya papalabasin ng bahay. Ay! Oo. Sa amin naman, kapag napanaginipan mong nawala siya sa panaginip mo, ibig sabihin nun magtatagal yung buhay niya. Ba? Yes! Oo. So, nakita nyo na ang cultural differences sa mga iba't ibang lugar. Tayo, Pangasinan, Ilocos lang ako. Magkaiba na kaagad, di ba? So, malamang siguro sa Visaya o sa Mindanao, iba din. Totoo. Oo. Pero, yun nga, ang panaginip natin, kung meron man siyang kahulugan para sa inyo, take what resonate, take what's positive. Yeah. And if it's kinda negative, take the, na para siyang, warning lang, na kailangan nating ayusin yung buhay natin o mag-ingat tayo sa labas. At saka sabi nga din kanina na talagang meron sigurong stress tayong nararamdaman or masamang ating pakiramdam o hindi pa natatapos na iniisip. Ay, totoo yun yung yan. isa. Alam mo, totoo yan kasi there was this one time, it was a long time ago, mga 2014 or 2015. Can you still remember it? Yeah, and I already stopped kasi drinking sodas. Yes. So, walang soda ang katawan ko. From 2014 up until now. So, 11 years. Wow. 11 years na wala tayong soda. Pero yung first few months ko, hinahabol ako ng soda in can na may kamay at paa. Oh my gosh! Real, totoo yan. Nasanay ka. Ha? Nasanay kang nag-soda before. Oo, kaya hinahabol ako ng may kamay at paa na soda in can. Oo. Yun yung isa sa mga worst nightmares ko. Tapos, eto naman recently, meron ulit tayong quinit. Oo. Na madalas kong ginagawa talaga noon. Ngayon, napapanaginipan kong ginagawa ko siya. Oo. Tapos nagigilty ako pag ginagawa ko siya. I see. Pero hindi ka naman napupush na parang gawin mo. Ay, hindi. Kasi pati sa panaginip, nandidiri ako sa amoy niya. As in, alam mo parang pag sinubo mo na siya, tapos naamoy mo na siya, parang, ba't ko ginawa yun? Ang baho ko. Parang ganon. Oo. Para sa real life, oo din. No, last time, ayaw mo rin talagang amoy. Yeah. So, may gumagawa nga niyan dito. Pag nakikita ko, iniiwasan ko. Wow, bilang cute. Sabi ko, what's that? Can you get away from me? Ganon. Ano lang naman siya, let's talagang Yeah, isipin so natin. yun. Oo. So, minsan, yun nga, yung mga stress, yung mga bagay-bagay na hindi natin talaga matagal na iniisip talaga natin. Pag crush mo, minsan napapalaginipan mo yan siya. Every time. Diba? I know. So, kapag kinasal kayo ng crush mo sa panaginip, alam mo nang ibig sabihin nun, hindi kayo magkakatuluyan. Totoo yun. Meron pa yung time, nagkapamilya daw ako. May anak daw ako sa panaginip. Pag gising ko, ang sama ng loob ko kasi wala akong anak na nakatabi. Trust me, ako din. Diba? Meron din daw akong putot. Hahanapin mo pag gising mo. Ako hindi. Ano ginawa mo? Sabi ko, Diyos mio garapon, na responsibilidad. Sabi ko, diba? Pero ang mas magandang responsibilidad, yung mga nakakatanggal ng stress sa atin. Yes. Mga pets natin, ganyan. Maganda din daw alagaan ng mga ibon Oo, lalo na yung mga sounds nila. Pag nag-tweet sila in the morning, mga ganyan. Parang feeling mo ang lapit-lapit mo sa nature. Oo, yung parang... Pero pag mga endangered naman, o yung mga... wag naman. Wag nyo nang ikulong na gawin yung pet. Exactly. Let them, pero speaking of mga birds, mga ka-MB, nako, Philippine Cloud Runner, hindi ito bird pala. Iba ito. Ibang hayop pala ito. Cloud Runner siya. So, isa siyang genie. Mga daga ng kagubatan, likas na kayamanan ng ating bayan. Dito yan sa Super Saya. Sa taas ng kabundukan, sa gitna ng malamig at basang kagubatan, may naninirahang isang nilalang na bihirang makita. Ang Philippine Cloud Rat o mas kilala bilang Cloud Runner. Kung akala mo isa itong ordinaryong daga, nagkakamali ka. Ito ay isang pambihirang hayop na makikita mo dito lang sa Pilipinas, lalo na sa isla ng Luzon. Mapapansin mo agad ang malalaki niyang mata. Bagay na bagay para sa kanyang pamumuhay sa gabi. Makapal ang kanyang balahibo, kulay puti, abo o minsan itim. Maikli ang kanyang likurang paa na may kakayahang kumapit sa mga sanga. Ginagamit niya ito habang gumagala sa itaas ng kagubatan.
Iba-iba ang laki ng cloud rats. Yung mga kabilang sa genus na Phlomis, Crateromys at Batomys ay malalaki. Halimbawa, humaabot ito ng 2.7 kilos at may habang halos 50 centimeters. Ang pagkain nila, puro halaman. Kumakain sila ng dahon, prutas, buto, bulaklak, at minsan bark ng punong kahoy. Sa dilim ng gabi, gumagala sila sa mga sanga. Mabagal pero sigurado. Habang kumakain sila ng prutas, kinakalat nila ang mga buto. Tinutulungan nilang tumubo ang mga bagong halaman na parang tagatanim ng kagubatan. Sila'y natural na hardinero at gardener ng ating kalikasan. Hindi sila agresibo at hindi sila peste. Pero sa kabila nito, unti-unti silang nawawala. Dahil sa pagkakalbo ng kagubatan, pagmimina at panghuhuli, nasisira ang kanilang tahanan. Ayon sa IUCN, ilang species ng cloud rat ay vulnerable na. Kapag nawawala na ang kagubatan, mawawala na rin sila. Mahalagang alagaan ang bawat kabundukan at gubat dahil pag nawala ang tahanan nila, baka hindi na natin sila muling makita. Ang cloud runner o cloud rat ay paalala na napakayaman ng ating kalikasan. Pero ang yaman kapag pinabayaan, nawawala yan. Kaya ingatan natin sila bago pa mahuli ang lahat. Totoo, no? Kasi ang dami ng mga animals talaga ngayon na extinct na. Totoo. Oo, dahil nga dyan sa, syempre, development, mga ganyan, mga deforestation. Yes, ayan yung pinakamalala talaga. Hunting and whatnot. Tapos yung mga illegal pa na nanghuhuli, tapos binibenta nila, binablack market nila. Ay, totoo yan. Na dapat inaalagaan sila, pinaparami. Diba? Kasi kailangan sila sa ating nature. Imbis na ang pinapadami natin, mga cheaters, ganyan, mga hayop na lang na pwedeng makatulong pa sa diversity ng Earth. Totoo. Hindi yung mga cheaters na panira na nga sa eyesore na nga sila, panira pa sila sa tiwala ng ibang tao. Ay, totoo yan. Kasi isipin mo na, dito pa lang sa Philippines, sobrang dami sobrang dami ng mga animals na iilan na lang sila. Ilan na lang sila sa daliri talaga, literal. Tingnan mo yung Philippine Eagle. Diba? So we have to also be knowledgeable sa environment natin, yung mga kaganapan, yung mga nangyayari, ano ba ang mga hayop na ngayon konti na lang or vulnerable na lang, para kahit papaano sa sarili nating paraan, we can protect them. Tayo, paano ba natin sila i-protect? Nasa television lang naman tayo. Awareness. Yes, exactly. Diba? Totoo. Kaysa ikulong, pagperahan, hayaan nyo pong dun lang sila sa kagubatan kasi mas makikinabang po ang lahat kaysa po yung nandun lang sila nakakulong. Pero meron naman iba kasi na mga animals talaga na very vulnerable na kailangan na talaga silang i-house. Diba? Ipunta na sila sa mga tawag dito, parang animal shelters, something. Para dun sila magpadami at para maprotektahan talaga sila. Yung may deer din tayo dito Philippine deer. Yung tandilok, taldok. Basta meron, yes. Oo, may Philippine deer tayo na endemic na rin niya. Endemic tuloy. Hindi, parang vulnerable na rin sila. Parang ito ating dadalawang peraso na lang na ano. May ganun Meron, At saka marami na rin tayong hayop dito sa Philippines na wala na ngayon. Totoo. Napalitan ng mga manluloko. Kagaya ng... Ang dumadami kasi ngayon na hayop, yung hindi natin ine-expect. Kagaya na... Yung ginagawang bag. Yung mga ganong klase ng hayop ang dumadami. Yes! O sige na nga, diretsuin na natin. Dumadami ang buhaya. Totoo. Alam mo, nakakatuwa pa kasi sabi sa isang Facebook, meme lang naman siya sa Facebook, ang crocodile na daw ang pambansang hayop ng Pilipinas. Kasi nga, yan lang yung dumadami. May nakita nga rin akong meme sa Facebook, yung shape ng Philippines. Diba? Crocodile. Crocodile. Totoo pala yun. Dumadami talaga. Oo nga, mula Luzon hanggang Mindanao. Dapat yan yung nababawasan. Yan yung mga ginagawang bag. Pwede. Bala kayo dyan. Oo nga, kala kung anong gusto nyong isipin. Basta sa amin, crocodile. Yes. Nako, mga ka-MB, maraming salamat muli sa mga sumama sa atin ngayong huling araw ng buwan ng September. We're so excited for October. Yes, ang dami. I am so excited for October kasi nga, malapit nang mag-November. Kasi, pag November, malapit nang mag-December. And pag
December. January na. Wow. 2026 na. Ay, oo nga. Ang bilis-bilis talaga ng panahon ngayon. Sometimes you just cannot run after time. Yeah. Sa dami rin talaga ng nangyayari sa bansa. Parang kulang na rin ng isang araw para maging mabuti kang tao. Totoo yan. Diba? Kaya let's always be kind. Yes. And always choose to be happy. Yes, exactly. Kaya naman, sa mga ka-MP natin dyan, at lalo-lalo na sa mga, anong tawag mo sa kanila? Mga partners natin. Pasalamatan naman natin sila ng bonggang-bongga. Umpisahan mo na yan. Sa Pong Tao Dashcam Supplier located at Longlong Lot, Trinidad, Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Nariyan din ang, ano yan? Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture. Field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marquez Highway, Baguio City. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. At ng Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Convert. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at number 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Bristle Ridge Cafe located at Bristle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Nariyan din ang Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry, conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. At syempre ng Chase, your beauty or passion. Have your hair chase, style that makes a statement, located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. Maaari nyo rin po silang i-contact sa 0917-188-6877. At dahil dyan, eto na ulit, shout out and birthday greetings naman tayo. Una sa lahat, belated happy birthday kay Russell Uson Quijano dyan sa may Labrador, Pangasinan. Belated happy birthday sa'yo, baby Russell. Baby Russell! Wow! Tapos syempre, hindi ko rin po kakalimutan ng aking pinsan, si John Lester Payakan ng Inamotan, Pangasinan. Happy birthday din sa'yo, kuya! Happy birthday naman kay Sir Otep Alcantara. Sir Otep Alcantara, happy birthday and hope to see you later, ha? Oo, dahil dyan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ganun na rin sa kaibigan kong nariyan sa Thailand ngayon, si Carissa Isabel. Happy birthday sa you, girl. I miss you. I hope to visit Thailand again soon. Yeah. Oo, tapos ilibre mo ako ng plane ticket. Why not? At saka si Joey ng Tarlac State University. Birthday niya ngayon? Birthday niya po kahapon. Ay! Belated happy birthday kay Joey yan. Yes. Joey-Lyn, yes. Joey-Lyn. Belated happy birthday sa'yo, girl. Naway naging masaya ang pagdiriwang mo ng iyong kaarawan kahapon. At sa iba pa nating mga ka-MB na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, naway pagpalain ang inyong mga kaluluwa. Mga ka-MB, alamin naman na natin ilang araw na nga lang ba bago magpasko. Ala, 86 days na lang mga ka-MB, Pasko na. Kaya excited tayo lahat. Oo, 86 days. 86, 86, 80 kanino, mga aldaw langon, sakbay, iti Pasko. Diba? Mauubos na nga ang handa, mauubos pa ang pera. Yeah, actually marami na nag-start ngayon na bumili ng mga panregalo, lalo't mura pa lang ngayon ang mga bilihin. So better to buy now. And then cry later. And then, tsaka yung mga iluluto natin, yung
pwedeng i-restore like yung mga salads, pag-spa. Yes, Pwede nyo na pong bilhin ngayon kasi po, mag-expectan po natin na by the first month of last December. Week of November, first week ng December. Expect natin na medyo tataas ang mga pang Noche Buena. Buti nga si Vanessa, walang problema sa ganyan. Kasi siya lagi ang tumatanggap. Oo, sana all, no? Ganyan yan, mayaman yan siya. Oo. Mga ka-MB, wag pong kakalimutan na i-follow pa rin kami sa ating official Facebook pages or official Facebook page, Morning Balitaktakan, at i-like, follow at subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga social media accounts. Nandyan tayo sa Facebook, TikTok, Instagram, X, YouTube. And of course, sa mga naka-social media po dyan, mapapanood nyo rin po kami sa inyong mga telebisyon. Kapag kayo po ay naka-Mountain View Satellite, nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo naman po mahanap-hanap ang aming mga pagmumukha, reskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon channel. At abangan ang pinalakas na signal naman ng RNG Luzon dahil very, very soon, Mountain View Channel 10 dyan sa may La Union. Ay, nako, nakakaloka. Malapit na, mga ka-MB. Yung mga ka-LU natin. Yes, we'll be seeing each other every morning from Monday to Friday. 8 to 9 po yan. Yes naman, kaya hindi natin papalampasin ang pagtatapos ng buwang ito ng walang kantahang pinamagatang Wake Me Up When September Ends. So, gising na! Let's go! Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenching pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forget what I lost. Wake me up. Nasaan yung sabing sasabay? September ends. Yan. Ay, kantagan. Sabi naman na, hello sa lahat ng mga kamag-anak ko dyan sa Masadang Silang Ilocos Sur. Coming back, innocent can never last. Wake me up when September ends. Ring out the bells again, like we did when spring began. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars. Drenching my pain again, becoming who we are. When September ends. Salamat naman sa pa-back up natin. Sino ba yun? Si Harvey. Yan, bongga-bongga. Let's wake up because it's September ends. Yan. Wala pa. Ayan. Basta sa Green Day, mas madami mga ganito. Oo din.
diba? So, yun na po? Meron pa. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Wake me up when September ends. Sa lahat ng mga nagpapagising ang pagtatapos ng buwan ng September, gising na. Gising na po, opo. Time na po para salubungin natin ang October 1. Yes, dahil bukas na yan. Muli mga KMB, nakasama niyo naman ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin po ngayong Tuesday morning ang nag-iisang Chabebe Girl ng R&G, Miss Angel Arquero. Magkita-kita tayo muli dito pa rin sa masaya, inspirational at very informative na morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat! Happy September 30. Bye! Ingat-ingat po! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.